Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan, the presentation of the Lord. Ang pagdalala kay Jesus, ang ating Panginoon, sa templo. Mga kapatid, hindi ibig sabihin ikaw ay mabuti na, hindi ka nagagawa ng mabuti. Ito ang pinapaalala sa atin ng kapistahan. Ang ating mahal na ina, si Maria, ay malinis. Pero siya pa rin ay pumunta sa templo, tinupad niya ang kautusan ng Panginoon. At ganyan din ang paanyaya sa ating lahat, mga kapatid. Kahit na sa tingin mo wala kang kasalanan, kahit na sa tingin mo ikaw ay mabuti, tayo ay palaging tinatawag na palaging sundan ang kautusan ng Diyos. Hindi tayo tunay na mabuti kung hindi tayo nakalapit sa Panginoon. Tandaan po natin na hindi magiging ganap ang ating buhay kung wala si Kristo. Bakit ba tayo nanghihina minsan? Tayo naliligaw sa buhay dahil madalas tayo ay mag-isa na nabubuhay, tayo ay lumalayo sa Diyos. Kung gusto natin na magliwanag ang ating buhay, kailangan natin papasukin ang ating Panginoon, ang Kanyang Banal na Espiritu sa ating mga isip, sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanatili sa kadiliman ng kasamaan at nakalimutan natin na pakinggan at buhayin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ang banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inululuhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao na ngayoy dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon.
Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. Yaman ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mahigapon niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hahin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao doon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiya na ipangangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang, ang anak, ang sanggol na si Jesus, upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinanlong ni Simeon.
Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangakong yamang nakita ko na sa aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikakaligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan ang puso mo'y para na ring tinarak ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang sila'y nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay na ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. At binabati din po natin lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay ng ating online mass, lalong-lalo na po ang mga kapatid nating may sakit, nasa kanilang mga tahanan na hindi makalabas pero gustong makasimba. Patuloy po kaming nagdarasal para sa inyong mabilis na kagalingan. Marami din po na pinagdarasal natin ang ating mga kapatid na naghihirap, mga walang trabaho, mga humihingi ng dasal, mga nananalangin para sila ay umangat muli sa kanilang kabuhayan. Kasama po kayo palagi sa amin din mga panalangin sa misa. At ganyan din po patuloy natin pinagdarasal ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan, mga OFW na nasa iba't ibang dako ng mundo. Hinihiling natin ang kanilang lakas ng pangangatawan para pagpatuloy nila ang kanilang trabaho, ang kanilang misyon, hindi lang para sa kanilang mga pamilya, pero ang misyon ng pagpapalaganap ng ating pananampalataya na kahit sila ay nakalayo sa kanilang mga pamilya, sila po ay mga bagong misyonaryo natin ng ating inang simbahan. May tanong lang po ako, kung hindi po gumagana ang flashlight nyo, itatapon niyo po ba? Di ba hindi? Pag hindi gumagana ang flashlight, ano pong magandang gawin? Tignan mo kung merong baterya. Di po ba? Kung hindi gumagana ang iyong cellphone, itatapon niyo po ba? Hindi po. Anong kailangan gawin pag hindi gumagana ang cellphone? I-charge mo. Napakagandang aral po niyan. Isipin niyo po. Tayo po mga tao, nalolobat din tayo. Dumarating din sa ating buhay, nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng tuwa, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero pag dumating man ang panahon na ito, huwag mong babaliwalain ang tao. Huwag mong isasantabi ang tao. Huwag mong itatapon ang tao. Di ba kayo pong mga magulang, pag masungit yung inyong anak, hindi nyo naman po ipapamigay yan eh. Di po ba? Kayo pong mga mag-asawa, nung honeymoon stage, di ba napaka-sweet nyo? Pero isang malungkot na katotohanan, people change. Magbabago't magbabago ang asawa mo. Pag hindi na siya yung dating kakilala mo, hindi na siya ganun ka-sweet, hindi na siya ganun kabait, bigla, naging tamad na siya, o napakasakit na niya magsalita sa iyo. Hihiwalayan mo na ba yung asawa mo? Di ba hindi? Pag nag-umpisa tayo sa isang trabaho, napakagana natin. Yung mga katrabaho natin, nakakaibigan natin. Pero kalaunan, pag tumatagal, nag-iiba din ang ugali ng mga yan, lalong-lalo ng ating mga boss.
Pag mainit na ba yung ulo ng boss mo, pag masakit na siya magsalita sa'yo, iiwan mo na ba yung trabaho mo? Di ba hindi? We have to accept, my dear friends, that sometimes we experience darkness in our life. Not all of the time we are full of energy. Pero pag dumating ang pagkakataon na kailangan mo na ng baterya, ng lakas, ano pong baterya ang maganda? AA battery. Ano pong ibig sabihin ng AA? Baka hindi niyo po alam. Tandaan niyo po ito. Affection and attention. Ang ganda po, no? Subukan niyo man po. Doon sa mga pasaway, doon sa mga masama ang ugali, doon sa mga mahirap pakibagayan, marami dyan, KSP lang. Naghahanap ng atensyon, naghahanap ng magmamahal sa kanila. Subukan niyo po, pansinin niyo, gabayan niyo, mahalin niyo, tanggapin niyo, magbabago ang taong yan. Magiging mas mabuti, magiging mas mabait. Amen? Kung hindi pa po sapat yung AA, meron pong AAA. Ano pong ibig sabihin ng AAA? Dagdagan niyo po ng isa pang A. Tandaan niyo po ito. A is for affection, A is for attention, another A is acceptance. Pagtanggap. Hindi lang yung minamahal mo, hindi lang yung pinapansin mo, pero kailangan paramdam natin, natanggap natin ang mga tao. Sabi nga po ng isang santo, si St. John Bosco, it is not enough for people to know that they are loved. It is much more important that they experience that they are loved. Magkaiba yung alam mo na mahal ka sa nararamdaman mo na minamahal ka. Di po ba? Dahil tandaan po natin, pagkatapos ng ating buhay, maaalala po tayo ng mga tao, hindi sa mga bagay na ating sinabi, hindi sa mga bagay na ating binigay sa kanila. Maaalala tayo ng mga tao kung ano yung naramdaman nila nung habang tayo'y kasama nila. I think that is a good question. Whenever we are around, how do we make people feel? Ramdam ba nila na nauunawaan mo sila, natanggap mo sila? Nararamdaman ba nila ang pagmamahal? At kadalasan ang pagmamahal nag-uumpisa yan sa pagpapatawad at sa pagtanggap. Meron pa pong isang klase ng battery, type C. Alam niyo po ba yon? Yung po mas malaki. And what the C stand for? Compassion. Malasakit. Paano ka magkakaroon ng malasakit sa iba? Put your shoes on the shoes of others. Try walking in their shoes. Try living their life. Alam niyo po, bakit nawawalan tayo ng malasakit sa iba? Kasi palagi nating iniisip, ako. Pero kung susubukan mo, umpisan mo, uunawain mo yung taong yon, doon ka mahahabag, doon ka maaawa. Bakit mainitin ang ulo ng boss mo? Hindi mo alam, may sakit ang asawa niya. Bakit ba napakasungit ng biyenan mo? Matanda na, masakit yung kanyang paa. Pagkatapos, ang tagal ng balo, mag-isa sa bahay, walang makausap, kaya masungit. Bakit nagre-rebelde ang iyong anak? Hindi mo alam, baka binubuli sa school. Ayaw lang sabihin sa'yo. Compassion is walking on the shoes of others. Pag nararamdaman ng ibang tao na may nakakaunawa sa kanila, isa pong paraan yan ng pagbibigay ng lakas sa kanila. Amen? Meron pa pong isang klase ng baterya. Mas malaki po sa type C, type D. At alam niyo po kung anong ibig sabihin ng D? It is direction. Marami po mga tao ang walang gana sa buhay, ang gusto ng mamatay, dahil wala silang nakikitang kahulugan sa kanilang buhay. Minsan ang kailangan lang nating gawin ay samahan natin ang mga taong depressed at nalulungkot. Kailangan minsan sa buhay, pakinggan mo lang kung ano yung problema ng iba at tulungan natin sila na makatayo at magpatuloy sa buhay. When you give a person a sense of direction, they would be energized once again. Ang kasabihan nga, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Di po ba?
kahit napatayin ka, kung alam mo naman may kahulugan ang buhay mo, kaya mong isakripisyo, kaya mong ialay ang iyong buhay. Sa akin pong pagsasaliksik, may nakita po akong pinakabagong klase ng baterya. Mas matibay, mas malakas, puno po ng energy. Ano po ang pangalan? Type J. Totoo po ito. Ginagamit po ito sa mga medical devices. Type J battery. Pero hindi po ba saktong-sakto? Sino po ba dapat ang maging baterya? Magbigay ng lakas, liwanag sa atin. Sino ang J ng ating buhay? Kung hindi si Jesus, Jesus. At yan po ang mabuting balita ng ating kapistahan ngayon. Ang pagdala ng ating Panginoon sa templo. Inihayag nitong propeta si Simeon that Jesus is the light of the nations and the glory of Israel. Kung gusto natin magkaroon ng panibagong liwanag sa ating buhay, dapat papasukin natin ang Diyos sa ating isip, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Hindi po natin maiwasan mga kapatid na darating ang kadiliman sa ating buhay. Kamukha po sa ating pang-araw-araw na buhay, magkakaroon ng mga brownout. Di po ba? Pero dalawa lang po ang pwede nating gawin pag madilim sa buhay. Una, manatili ka at maghintay. Pero pangalawa, ang gumalaw ka at maghanap ng liwanag. Pero ito po ang paalaala. Kung ikaw man ay gagalaw, kikilos at maghahanap ng liwanag, mag-ingat ka. Dahil madalas, pag ikaw ay nasa dilim, ikaw ay masasaktan kung kikilos at gagalaw ka. Di po ba? We should be careful, my dear friends, when we are in the darkness of our lives. Because if you move, there is a great possibility that you will get hurt. Mga kapatid, isang magandang paalaala that when life is bad, do not make it worse. When life is heavy, do not add more burdens to your life. When life is dark, do not get lost. Kadalasan yan yung problema na napakarami po sa atin. Hindi po ba? May problema na ginagawang mas malala pa ang kanilang buhay. Halimbawa, meron po mga ibang bata, hindi na nga nakapag-aral. Dinadala na lang sa drugs. Nakikipagbarkada na lang. Meron po mga iba, wala nang ang trabaho, nakikipag-inuman pa, puno pa ng bisyo. Meron po mga iba, di ba? Wala nang ang pera, puno pa ng utang, nakikipagsugalan pa. Minsan, yung mga ibang misis pag nalaman nila na nangaliwa ang kanilang mga asawa, pinapabayaan na kanilang sarili. Minsan, pag merong sakit na nararamdaman, yung mga iba, nagiging napakasungit sa mga nag-aalaga sa kanila. Mga kapatid, kung nagiging madilim ang ating buhay, ang pinakamagandang gawin ay manatili ka muna at maghintay. Dahil ang mabuting balita, yan ang dahilan bakit dumating ang ating Panginoon sa ating buhay. Para bigyan niya tayo ng panibagong liwanag, panibagong lakas. Pero ang tanong, paano ba natin papapasukin ang liwanag ng Diyos sa atin? Tingnan po natin ang isang taong pinagpala sa nabasang ebanghelyo. Simeon was blessed by his encounter with Jesus. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalang Simeon? Simeon means to hear, ang makinig. Mga kapatid, napakaganda ng paalaala sa atin. Gusto mong pumasok ang Diyos sa iyong buhay? Gusto mong pagpalain ka? Start with hearing God's Word. Ang mga marunong makinig sa Diyos, ang mga marunong umunawa sa kautusan ng Diyos, sila ang mga pinagpapala at nagliliwanag ang kanilang buhay. Alam niyo po, sabi po ng isang exorcist priest, ang pinakaayaw na ayaw ng demonyo na ginagawa natin ay yung tayo ay tumatahimik. The devil hates silence. Bakit po ayaw ng demonyo ang katahimikan? Dahil tandaan niyo po, God speaks to us in silence. Ano po ang sabi ng Diyos kay Moises nung sila'y nagkatagpo sa bundok? Be still and know that I am God. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Be still, be silent, and know that I am your God. Pag tahimik ka, pag nakikinig ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo, papasok ang Diyos sa iyong puso, pagtatanggol ka ng Diyos. Kaya nga po, tingnan niyo kung anong ginagawa ng masama. Palagi tayong dinidistract sa social media.
Pinapasukan ka ng mga masasamang kaisipan para hindi mo mapansin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, hindi man natin maiiwasan ang kadiliman ng buhay. Magkakaroon tayo ng mga problema, ng mga suliranin. Pero pag nakaharap natin ang mga pagkakataon na ito, huwag tayong mag-alala. Manatili ka, maghintay ka. Buksan mo ang iyong mga tenga, buksan mo ang iyong puso. Hayaan mo na pumasok ang salita ng Diyos, na siya ang iyong liwanag, siyang magpapalakas sa iyo, at siyang magbibigay ng panibagong buhay sa iyo. Sa misang ito, tayo po ay magpasalamat dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Sa mga pagkakataon na malapit na tayong sumuko, dahil balot na balot tayo sa kadiliman ng mga problema ng ating buhay, naway tulungan tayo pagkalooban ng bagong pag-asa, naway palakasin tayo muli ng Panginoon. Do not worry, because Jesus as our light is coming to you. Just trust Him, just hope, and believe. Amen. Nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ating sagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magkapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan, at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo'y naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birhen Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo ngayon mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mo para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis si Jesucristo ng iyong anak at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dating nang di iba sa iyo. Siyang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siyang pinapahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan. Tayo po ay lumuhod para sa panalangin sa kabanal-banalan na puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi humingi kayo't bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po, ako'y nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya, at tiwala sa iyong mga pangakong pinababatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinasambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito sa katahimikan ng ating puso. Banggitin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa iyo, na ang puso ko'y pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan ibinibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling, kailangan man ito ng isang himala. Naisin mo lamang ito at matutupad na aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan, ang dahilan upang pagkaloob mo ang aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsabihan ka at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sangnilikha magpakailanman. Kabanal-banalan na puso ni Jesus, alam ko may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap
o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasya ng aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-sinisang puso ng iyong madalamhating ina. Ipinagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalan na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-sinisan na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na wag munang mamatay hanggang hindi nakikitang Mesiya. Marapatin mo rin aming makamtan na walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas na pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Minsan sa buhay, pag nasisira ang gamit, pag wala na itong silbi, tinatapon natin. Pero hindi ganyan ang ugali ng Diyos pagdating sa ating mga minamahal niya. Tingnan nyo nga naman, nung nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, nagkaroon na ng lamat, nasira na ang ating pagkatao. Pero walang tigil ang ating Panginoon na gumawa ng plano para tayo maibalik, mabuo ang ating pagkatao, at tayo ay maiuwi niya sa kanyang paraiso. Mga kapatid, pag ang isang tao ay nagkakasala o nag-iiba ang kanyang ugali, tandaan natin, kulang lang ng liwanag o ng lakas ang kanyang buhay. Maaari nating tanggapin, mahalin, magmalasakit sa taong nagkasala o nagkamali. Pero kung gusto natin na magbago ang tao, kung gusto natin mapabuti siya muli, kailangan ang Espiritu ng Diyos, ang Banal na Espiritu, ay pumasok sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. At ang pinakamabilis na paraan para mapasa atin ng Diyos at ang kanyang pagpapala ay sa pamamagitan ng pakikinig. Always hear, listen to the Word of God so that you would be blessed in this life and to the next. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.